Nag-DIY ako ng featherboard dahil isa to sa mga essential accessories ng table saw to have a safer and accurate cut. Scrap na 3/4 plywood ang gagamitin kong materialis dito. Kinat ko ito at roughly 11 inches ang length at 6 inches naman ang width nito. And then, isinet ko sa 30 degrees ang miter gauge at tinabas ang isang end ng plywood. Nag-measure lang ako ng 3 1/2 inches sa isang dulo ng 30 degrees angle cut, and then isinet ko ng 30 degrees angle ang speed square at saka ako nag-mark ng line. And then papadaanin ko to sa table saw para makapag-create ng gap between the boards. At itong linyang ito ang guide kung kailan ako hihinto. Thin curve ang naka-install na blade sa table saw, kaya pinalitan ko muna ito ng mas makapal na curve na blade para medyo mas malaki ang gap ng featherboards. May kakaiba lang akong gagawin dito. Mag-iiwan ako ng 1 inch na material sa magkabilang dulo. At sa pagitan nila, dyan ako gagawa ng series ng mga gap. Pero bago ako magsimula gumawa ng mga cuts, kailangan itaas ko muna ng todo ang blade. Dahil kung nasa normal lang ng height ang pag-cut nito, pagdating ko sa may mark line, masyado ng malayo ang nagawa niyang cut sa ilalim. Pero pag naka-raise ng todo ang blade, konti lang ang magiging diferensya nila. Hindi tulad pag mas mababa ang blade. So nakapag-set na ako ng 1 inch gap between the blade and the fence at sisimulan ko na ang aking first cut. At hihinto ko ito hanggang doon sa mark line na aking ginawa. And then i-move lang ang fence para sa next cut. Hindi naman kailangan pantay-pantay ang spacing ng mga gap. Pero syempre mas gusto ko na consistent sila. Kaya ganito ang technique na ginawa ko. Pagkatapos ng first cut, diin na lang ang materyales na nilalagyan ng gap. I-unlock ang fence, maglagay ng spacer between the project and the fence, in my case 1/2 inch na plywood, at dahan-dahang ipitin ng spacer. Pagkalak ng fence, pwede nang tanggalin ng spacer. At ididikit ng project sa fence to make the second cut. So ganun lang paulit-ulit ko na gagawin hanggang makapagtira ako ng 1 inch sa kabilang dulo. At nakikita nyo na consistent ng spacing ng ginawa ko. And then, kinat ko lang ng handsaw ang magkabilang gilid nito. And then, bubutasan ko ng pahaba ang magkabilang side na ito. And trim router ang gagamitin ko dito na may 6mm na router bit. And then, gumawa ako ng T-shape na runner from hardwood na eksaktong papasok sa miter slot at ito ang magiging pinakalock niya. May DIY knob ako dito na gagamitin na 6M na bolt at i-install ko dito sa may runner. Minarkahan ko muna kung saan sila bubutasan para eksakto ang kanilang paglalagyan. At ngayong tapos na, pwede ko nang assemblein ang aking featherboard. Madali lang maipasok sa miter slot at swabe lang ang galaw nito back and forth, and swabe rin ang pag-adjust nito depende sa lapad ng kinakat. At kapag hinigpitan mo na ang knob, talaga namang solid ang pagkakalak. So etong dati kong ginawa, maliit lang yung maximum na lapad na pwedeng paggamitan niya. Dahil nandi sa bandang likod, yung adjustment slot. Unlike dito sa bago, sa gilid ko siya inilagay. Kaya nagtira ako ng 1 inch sa magkabilang gilid. Ngayon, mas malapad na ang pwede kong paggamitan nito. So I think that was it. Thanks for watching, keep safe, and see you on the next one.